bagong ombudsman. Yes. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayan, nasa ating linya. Ombudsman, good Secretary morning. ba o ombudsman na? Ano ba? Sir, good morning. Good morning po. Good morning. Maraming Si Joel salamat. Siweng. Opo. Good morning. Salamat po sa Good pagtanggap sa morning, inyo. Joel, and good morning, Weng, and good morning sa lahat ng nakikinig sa atin. Did you somewhat expected this? Kasi marami nagsasabi sa papanig po ng oposisyon talaga daw ano po ito sa hinaba-haba ng prosesyon kayo talaga ang tatalaga ni Presidente. Secretary, anong initial reaction niyo po dun sa mga ganong klase ng mga pananaw? No, actually, latecomer ako sa race na to kasi I only signified my intention noong June. Marami kasi sa mga nag-apply, talagang gusto nilang mag-apply na maaga pa. Okay. But I really was worried about the corruption already taking place. And I had my bad experiences with some people that really made me decide na gawin na ito. Ito na ako tumuloy at hingin ko sa Presidente na italaga ko yung mamarapatin. At nakita niya naman na marahil tayo ang pinaka-mainam na ilagay dito sa panahon na to na marami tayong hinaharap na kontrobersiya sa ating gobyerno. At hindi lang ang gobyerno ang pinag-uusapan, kundi ang ating bansa, na ang direksyon ng ating bansa na maisaayos at maituwid muli. Secretary or incoming ombudsman, di ko na alam kung ano itatawag ko sa secretary, pero ganito. Ang naging problema po palagi sa Office of the Ombudsman at napupuna ay yung bagal ng takbo po ng pag-iimbestiga at yung pagsasampa ng kaso plus yung success ng prosecution rate pagdating po sa Sandigan Bayan. Kung kayo po ay mauupo na officially, paano nyo lulutasin yun, Secretary? Ibang standard ko kasi sa investigation tsaka sa case build-up. Nagawa na namin sa DOJ yan na napabilis namin ang rate ng investigation at case build-up. Meron din naman hindi madali, meron namang mahaba, matagal bago makuha ang ebidensya. Pero kadalasan, napapabilis natin ito. At ang filosofiya naman sa case build-up is that when we file the case in court, we are ready to present our evidence. At kahit mag-continuous trial, ready po ang prosecution. Yun po yung kulang na kulang sa ating attitude ng araw na puro delay ang ating proseso sa judiciary, sa prosecution dahil dahil minsan ang ebidensya hindi pa kumpleto, fina-file na yung kaso. Kaya dapat talaga rito i-case build up talaga para tuloy-tuloy kung pwede i-continuous trial lahat ng ipa-file na kaso. That's the standard that we have, the test that we have to make is that based on the evidence that we have, kaya bang i-convict yung mga i-charge mo sa korte. Kasi kung di mo rin kaya i-convict, wag mo muna ipa-file ang kaso, ayusin mo muna yung ebidensya na iyong representa sa husgado. And I think it's really possible to have a case build-up. Kasi nga, inumpisahan na namin ito dati, at ito yung talagang nararapat na mangyari na. May dalawa pong puna, Secretary. Una, meron nagsasabi na baka daw po kayo napili ni Presidente Marcos dahil una, para proteksyon sa administrasyon once lalo na pag nagtapos ang kanyang termino. Pangalawa, sinasabi naman ni Senator Amy, kaya kayo tinilaga dahil kayo yung magiging bala laban sa Vice Presidente. Nag-fail daw po kasi yung impeachment, so ombudsman na yung bibira sa Vice Presidente Sara Duterte. Kaya daw ang fallback. Yes. Secretary. Alam mo, ang political process, hindi natin maiwasan yan. Marami talagang agam-agam yung mga concerns sa politika. You know, I've walked out of politics before and I can stay out of it again. At talagang itong trabahong to para sa bansa ito. Hindi ito para sa isang political camp. Hindi ito para sa anong kampo lang. Dapat dito talaga yung bansa iayos natin. Yun lang, yung corruption talaga problema natin eh. And tamaan na kung sino tatamaan. Pasensya na lang masasagasaan kasi ganun talaga ang gulong ng hustisya. Dapat walang sinisino. Pinagmamasdan kayo ng taong bayan ngayon dahil sa sobrang tindi ho ng korupsyon na natuklasan natin dito sa flood control at marami ho tayong mga personalidad na maaaring kasuhan. Marami ang naghahangad na magkaroon at makita ang hustisya po rito at merong makulong. Ano bang kailangan ng ombudsman, tingin nyo, Secretary, para ho mapalakas palalo ang trabaho po ninyo at mapanagot yung mga dapat managot? Pinag-uusapan na lang siguro natin dito yung 2027 budget. Ano bang kinakailangan natin hingin? Kasi kung may hingin kayo para mapalakas yung mga kaso natin sa mga tiwali, susuportahan ng taong bayan po yan. Dagdag na budget ba? Alam mo yan, Joel. Po. Ang kailangan talaga rito yung political will ang unang-una.
Ang suportang kailangan natin sa gobyerno, simple lang eh. Enough budget to be able to carry out the mandate. Pero siguro kung sa legislation mismo, ang isang pinag-iisipan ko na marahil ay pwede, ay magtayo ng sariling marshal ang ombudsman that can serve as its enforcement group. Para pwede kaming in secret makakuha ng mga search warrants na hindi sisingaw. Kasi ang problema talaga ngayon, yung singawan ng mga search warrants, yung mga singawan ng mga proseso, ay napakalakas. That's only one idea that's been floated to me. Actually, ang nag-float sa akin yan, isang kaibigan natin sa legislature, na marahil baka kailangan na ng ombudsman marshals, parang judicial marshals, na mag-carry out ng ibang activities para sa ombudsman's office. At yan ay Pero kailangan... besides that, the laws are there. Malakas ang ating mga batas. May mga batas na kailangan palakasin pa. At wag sana wag ma-dilute. Kagaya ng ng civil forfeiture law. Napakalakas na batas yan. Pero yan, sinasabi ko, parang Pandora's box yan. Pag nasimulan yan, lahat talaga tatamaan na. Eh di mas maganda pong mabuksan na. Para sabi nga nila... Nabubuksan talaga natin yan. Kasi wala na tayong choice eh. Alam mo, sa country, ang tao naghahanap talaga ng pag-asa. And that's what we should start doing now is really to carve the straight path for the country. Marami A kayong path towards progress. Tsaka good governance talaga ang kinakailangan. Marami kayong iiwan ng trabaho sa DOJ. Meron na ba kayong nirekomenda from the inside o meron tayong irerekomenda from the outside bilang kapalit po ninyo? Meron. I have some people in mind pero pag-uusapan pa namin ng Pangulo yan kasi tatanungin niya pa ako tungkol dito. I intend to enter the Ombudsman's office on Friday. I will take my oath tomorrow. Pero ngayon, nagre-research na ako, kumakausap na ako ng ibang mga tigaloob, sinimulan ko na makipag-usap, at aalamin ko lang yung mga kinakailangan gawin dito at yung mga kinakailangan na proseso, isaayos, kung paano isasaayos ang proseso para mapabilis ang mga investigasyon at pag-prosecute ng kaso. Yun talaga yung problema eh. Talagang yung justice delayed talaga, isang problema talaga ng gobyerno yan. Sa DOJ, na-improve namin yan by case build-up. Na-improve namin yan by raising the standard. And we will do it also with the Office of the Ombudsman. Wala po, yes. Tsaka sir, pag ganito kalalaking kaso katulad sa flood control, pakisigurado na po na yung pinakaulo talaga mananagot, hindi yung mga alipores lang. Kasi hindi yun ang tinihanap na justisya ng taong bayan eh. Gusto namin makakita kung sino yung ulo, yun talaga nasa kulungan. Weng, my record speaks for itself. Wala akong sinisino talaga. Okay. I think that no SOJ has sent more powerful people to jail than or to where they should be than us sa aming tour of duty, sa aking tour of duty. And hindi ako nangangako pero ang tingin ko doon tayo papunta talaga na yung mga dapat uusigin natin talaga. Okay. Ombudsman, wala po kaming hangad kundi ang tagumpay po niyo. Salamat Yes, po sir. sa oras. Magandang umaga Ingat, po. sir. Salamat. Thank you. Good luck, Okay. sir. Good morning. Good morning, sir. Incoming Ombudsman, Jesus Crispin Remulla. Taxi sa Double B! Diretso